Hey everyone, magandang araw po sa inyong lahat. For today video mga langga, so yan gumawa yung biyanan ko ng yung mga gulay no, yung stock na gulay na pangtagalan talaga siya ba. So ayan, nilagay na pala niya yan sa lagyanan na malaki no. So may radish, ano pa ba yan? Broccoli, saka carrots, saka yung tomato na green, saka may radish na red at yung violet radish ata yun. So hindi ako sure kasi hindi ko talaga kilala yung ibang gulay nila dito. So nilagyan din niya ng celery, tapos meron din yung paminta, sibuyas. So ayan, tinatakal niya yung tubig, nilalagyan siya ng tubig. So ayan, tinatakal niya, ganyan siya gumawa ng ganyan, no, tinatakal niya sa mineral water na malaki kung ilan, tapos nilalagyan niya ng asin. So yan di yan siya nilalagyan ng suka, asin lang yan siya, tubig. So meron silang nilalagay dyan na siminsin na ano siya sa ilalim, yung ano ba yan sa mustar. So ayan, masarap yan siya mga langga. After mga 2 weeks is okay na yun siya, pwede na yan siya makain. So pag okay na yan sa pag-ready na, ipakita ko sa inyo kasi mag-iiba yung color niya yan mga langga, kasi nilagyan niya ng radish na violet. So masarap yan siya kasi medyo maasim pag ano na talaga siya, pang matagal na siya ba. So yung broccoli, yung sa kamatis, yung paborit ko dyan makainin. So yan, hindi pa tapos yung bayanan ko, naglagay ng tubig. Tinatakal niya kasi yung tubig kung ilang bote yung maubos. So pupunuin niya yan na tubig. So every winter na gumagawa kami niya ng mga pagkain na pang tagalan, kasi pagbilin mo yan sa mga market no, napakamahal. Tapos pa yung mga wala bang fresh na maraming gulay dito, kasi konti lang magtitinda, tapos mahal pa. Kunti lang magtitinda sa market, lalo na pag talaga yung mag-snow ba na malaki. So ayan, kaya pag ng mga October saka November, bumili kami ng mga gulay at maggawa ng mga yung mga pickles, kung ano mga salad na talong, mga bell pepper. Tapos yan, saka yung cucumber. So ang sarap niyan ng mga langka. Yan yung pinaka-favorite ko. Tapos yung cucumber, no, pickle. Tapos yung salad na talong, masarap din siya. So ayan, tapos na siya, naglagay ng tubig. So ngayon naglagay na siya ng asin. So tinatakal din ni Bianan yan kung ilang kutsara yung ilalagay niya. So naubos ata niya yan, nilagay niya mga 10 or 10 kutsara. So ibilangin natin ngayon. Magbilang pa tayo kung ilan. So mga yan, ipakita ko sa inyo yung mga langga kung okay na siya, kung ready na siya. Mag-ibang kulay yan siya, mag-color violet kasi nilagyan nila ng yung radish na violet na color. So nilagyan na niya ng asin. So madali lang siyang gawin. Masarap yan siya i-partner sa mga prito na isda, no, or mga karne na frito, or sa mga mga beans, mga pasuli, mga beans ba. So ayan, hindi ko notilan kung ilan, basta yan yung niya, so asin. So malalaki yung asin na yan, hindi yan maliliit. Yan lang po nilagay niya. So tubig lang tinatakal niya, tapos asin. So ilagay yan siya sa labas kasi malamig, kasi yan hindi yan pwede sa mainit, no. Sa malamig talaga yan sa ilagay para hindi siya masira. So sa labas kasi siya malamig ngayon. Kaya meron kami doon yan nilalagay namin yung ginagawa namin mga pagkain, ng pang-stock na pagkain sa labas kasi malamig.